naman nating malfeasance that is considering misconduct. Kumbaga, ito yung pagkakataon na oath not to be done. Alam naman ni public officer na mali ang isang bagay, pero ginawa niya pa din, including yung extortion at saka yung operation of abuse of authority. So dahil dyan, so meron kayong tag-isa kayo. Once again guys, highlighter naman po ang ating pamimigay ngayon sa ating mga future technologies. Tara, let's go. So yun, meron akong dalawang highlighter dito, which is mapapasa inyo to, pero bago makukuha nyo to, dapat nyo munang sagutin yung katanungan na meron ako. At which is, may dalawa din akong katanungan para sa inyo. So ready ba tayo doon? Okay, sige. Ito yung unang tanong natin. Punta tayo sa dereliction of duty. Pag sinabing dereliction of duty, maaari itong magtantamount into administrative case ng ating mga public officer. Ang una kong katanungan, ito yung pagkakataon na kung saan si public officer hindi niya ginawa yung dapat niya sanang gawin. Kumbaga, failure to do of his duty. Kumbaga, ito yung tinatawag nating omission. Sabihin nating may nanghingi ng tulong. Di ba? Sabi ng isang matanda, "Sir, tulungan niyo po ako, sir, kasi nga ninakawan po ako." Pero itong si police officer, itong si public officer, ay hindi niya man tinulungan without valid reason. Ibig sabihin, neglect of one's duty ang kanyang ginawa. Ano ang tawag natin doon kapag ang isang public officer hindi niya na ginawa yung kanyang tungkulin na which is dapat niya sanang gawin? Ano tawag doon? Non-feasance. Non-feasance. Okay, that is correct. Non-feasance. Okay, follow-up question tayo. Okay, pag sinabi naman natin kung kanina non-feasance yon. Now, ano naman ang tawag kapag sinabi nating ang isang public officer during the execution of his duty, may karapatan siyang gawin. Pero, ang kanyang paggawa is improper or wrongful performance of duty that might be lawfully done. Kumbaga, meron naman siyang karapatang gawin ang isang bagay, pero yung pag-execute niya sa kanyang trabaho is mali yung kanyang pag-execute niya. That is considered improper or wrongful performance of duty that might be lawfully done. Ano naman tawag natin doon? Misfeasance, sir. Misfeasance, sir. That is correct, misfeasance. Again yan. Tandaan po natin, may tatlo po tayong dereliction of duty. We have the non-feasance, tsaka malfeasance, and including yung misfeasance natin. Pag non-feasance, neglect of duty or omission, failure to perform. Pag sinabi naman po nating misfeasance, improper or wrongful performance of duty that might be lawfully done. Kumbaga, mali yung kanyang pag-execute. At pag sinabi naman nating malfeasance, that is considering misconduct. Kumbaga, ito yung pagkakataon na oath not to be done. Alam naman ni public officer na mali ang isang bagay, pero ginawa niya pa din, including yung extortion at saka yung operation of abuse of authority. So dahil dyan, so meron kayong dalawang highlighter, so tag-isa kayo. Okay? And syempre, pakilala muna at saka shoutout. Mary Joy Esternino, sir. Shout out gali sa CBRC Rojas. John Chris Makiling, sir. Shout out sa taga-Antique sa mga pamilya ko sa CBRC Ruas. And syempre, shoutout si CBRC Ruas at sa staff natin dito ngayon, si Sir Hart. Thank you so much. God bless.